Okay. Sa mga nag-o-oppose o mga tumutuligsa doon sa mga turo ng sinasabi ko na huwag tayong magpapatawag ng pastor dahil si Jesus lang talaga ang may karapatan sa titulo na pastor. Someone opposes me, I think, for mga last week siguro yon about a vlog I did regarding that matter, no? But right now, para hindi po magkaroon ng confusion, isang talata lang ang gagamitin ko. And when it comes to English Translation Bible, accurate po talaga ang KJV dito sa usaping ito. So sana bigyan po natin ng atensyon. Kung kinakailangan ko pong isa-isahin yung mga salita, gagawin ko po. Para ito pong isyong ito ay mapatunayan natin na ito ang tama. Ito ang totoo. Ito ang biblical. Okay? Hindi po ito pakikipagtuligsaan, pakikipag-debate. Go back to the Bible. Go back to Jesus. Go back to His love. Go back to His simplicity. Okay, ang talata po natin, KJV po ito. So, yeah, the best, pinakamalapit, no? Na salin. Ito mula sa Griego o yung Greek. Ito po yung Matthew 23. Okay, Matthew chapter 23 verse 8. Nito nga pong, anong tawag dito? Usaping ito ng KJV. Okay, under KJV translation. Okay. Bakit hindi dapat tawaging pastor ang kahit na sino? Okay, ito po siya. But be not ye called rabbi, for one is your teacher. Alam niyo kung bakit sinabing for one is your teacher? Kasi yung rabbi, it means teacher, no? Kaya sabi niya, but be not ye called rabbi, for one is your teacher, even Christ. Doon muna tayo. Sabi ko, medyo cool lang tayo. Huwag tayo nagmamadali, no? 8:30 pa lang naman ang gabi. So, cool. So, one is your teacher, Christ. Ibig sabihin yan, ang emphasis niyan, yung title. Yung title. Bakit ko nasabi? Sorry. Bakit ko nasabi na yan ay title? Kasi tignan yung susunod. One is your teacher, even Christ. Anong sabi yung susunod? And all ye are brethren. Tagalog natin. Lahat kayo magkakapatid. May isa tayong guro, si Jesus. Pero lahat tayo magkakapatid. Okay, doon muna tayo. Huwag muna tayong pumunta rin sa iba kasi mahaba siya, no? Okay. Ibig sabihin yan, yung title, the title itself belongs to Christ alone. Amen? Amen. Pero, yun pong mga function bilang pastor, nakalagay dito, and all ye are brethren. Para sa lahat ng brethren yun. We can function as pastors, apostles, at marami pang iba. Even prophets, o may gift ka ng prophets. Iba-iba kasi ang gifts natin. May nagpa-function ng pastor, apostles, iba depende sa gift. Meron ding mapanaginipin. May mga mapanalanginin. O yan. Hindi nakakalito. Atin lang pong himay-himayin. Okay. Sabi pa dito, ito yung malupit dito. And call no man your father upon the earth. Again, and call no man your father upon the earth. Meron pong nagpiloso po sa akin dati, o sa amin dati, isang bahay.
sa pinuntahan namin. Umaga, nag-serve pa ng merienda sa amin eh. And then, nung binanggit namin ito, sabi niya nga, paano ko tatawagin ng tatay ko, ika? Ako nga. Talaga naman kako. Sabi ko, Uncle, ibig sabihin ng talata niyan, do not call anyone your father when it comes sa pananampalataya. Yun. I hope na-gets po niya. Nakalimutan ko na po kung ano na yung naging conversation, no? Pero, and call no man your father upon the earth when it comes, sa faith. Why? Because, for one is your Father which is in heaven. Amen. Ayan pong ibig sabihin yan. Ito pang isa. Neither be ye called masters. Ayan. Neither be ye called masters, for one is your master, even Christ. Si Christ na naman. Una, siya ang teacher natin. And then, siya rin ang master natin. Again, refers to the title. Pero yung function, I'm so sorry, umuubo po ako. Yung function, of course, pwede natin gawin ang function. But he that is greatest among you shall be your servant. Again, but he that is greatest among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased. Ayan, pamilyar tayo dyan. And he that shall humble himself shall be exalted. Ibang-iba na po ang nangyayari ngayon sa kapanahunan natin ngayon sa mga institutional churches na sikat. Tandaan po ninyo, nagkakaroon po ng pagkakataong yumaman yung mga pastor na yan doon sa institutional church model, wherein ang turo ng Bible, house church model. Ang turo ng Bible, house church model at hindi yung institutional church model. Sa institutional church, marami yan eh. Una, nagsisimula silang maliit, tapos magiging mega church na po yan. Hinahawakan ng isang pastor. At yung pastor na yan, magiging public figure. Iba nga, celebrity na eh. So, ayan pong sinasabi ko. Malayong malayo sa Panginoong Hesukristo. Malayong malayo sa naisin ng Panginoong Hesukristo. Okay, but he that is greatest among you shall be your servant. Taliwas po yan doon sa pinanggalingan kong church. Maniwala po kayo. Or should I say, doon sa pinanggalingan kong institution. Institutional church. Ang layo. Pag tinawagan niya kami sa telepono, maski ino-off ko na yung telepono, magpapapunta pa ng tao, kumusta na, gano'n. Hindi siya concerned doon sa, anong tawag dito doon, kung ano man yung problema ng pamilya, ng taong yun, basta ang gusto niya, pag gusto niyang ipapatawag niya. Naalala ko po dati yan, hindi ko makakalimutan. So, alam ko ang sinasabi ko. Concerned lang po ako sa inyo. Okay, susunod. And whosoever shall exalt himself shall be abased. I hope during this time nagrepent na po sila. I'm really hoping. Pero iba yata ang narinig ko pa, parang hindi. So, bahala ng Panginoon, no? Sabi niya rito, and whosoever shall exalt himself shall be abased. And he that shall humble himself shall be exalted. That's biblical. Hindi gusto ng Panginoon ng mayabang. Ayaw na ayaw ni Jesus ang hambog mayabang. Ang dami ko nakitang pastor hambog. Nagsisiraan pa sila. Ako pang kinakausap. Sisiraan yung isa. Sabi ko, brethren, magkakapatid po tayo. So, may mga kahinaan ng tao, oo, pero ito po hindi magandang ehemplo. That's why kailangan maiparating ito sa mga tao na talagang may puso sa ganitong mga topic para kung talagang naiintindihan nyo na po, pwede nyo pong magpasimula tayo ng mga house churches. Kasi it's about time. Mapaparating na ang Panginoon. Marapit na pong mag-rapture. How about that na niya tayo according sa gusto niyang mangyari? Ang gusto ni Jesus, house church ang gawin natin. Hindi institutional church. Tayo po ang tayo po ang church. Ano po ba nangyari? Naging building eh. It's so sad. Sad.
Sometimes it's funny, pero nakakalungkot yan. Kasi, uulit-ulitin ko po itong topic na to. So, don't get mad if ever parang, kasi hindi naman po kayo ganitong mag-isip, or should I say, hindi pa kayo agree. Pag-aralan po ninyo, I'm not saying, mag-agree na kayo sa akin. I'm not saying that. But at least you consider this, watching this video from start to finish. I think, kahit papano, ever since, ito, isang talata lang binigay ko, hindi ako nagbigay ng marami. Sapat na itong talatang ito. And, I'm praying, this should serve as a wake-up call. Paparating na si Lord Jesus. Ano ba naman yung makita niya, yung gusto niyang, yung pinakapuso niya, yung pinakahangad niya, ang madatnan niya, bago tayo i-rapture, yun lang po muna. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, paki-consider naman pong subscribe, click the notification bell, and then, ang tawag dito, like nyo, i-share nyo, kasi sharing is caring. And after sharing, I'm praying, that may mga minds na mabubuksan natin. Talaga, oo nga nasa Bible Nasa Bible. Open the Bible. Please, go back to the Bible. Go back to Jesus. Go back to His simplicity. Jesus is simple, and yet powerful. Thank you. And Jesus truly loves us all.